Sa part 1 ng Wicked ay nagdiwang ang taga-nayon dahil sinigurado ng fairy na si Galinda na patay na talaga si Elphaba, at makikitang sinunog ni Galinda ang malaking estatwa ni Elphaba. Ipinakita din na itinakwil si Elphaba ng kanyang mga magulang dahil isinilang siya na isang sanggol na kulay green, at dahil sa kanyang kakaibang itsura kaya't nilalait, pinapahiya at pinagtatawanan siya ng mga tao. Ngunit sa kabila nito ay nagtataglay siya ng napakalakas na kapangyarihan, at nang magdalaga ay pinag-aral ng kanyang ama ang kapatid niyang si Nese samantalang siya ay hindi, ngunit pinag-aral naman siya ng din ng eskwelahan dahil nakita nito ang taglay niyang kapangyarihan. Inawi siya ni Galinda at ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kakaibang itsura, at sa klase ay naging kaibigan niya ang kanilang teacher na isang kambing, at isang gabi ay narinig niya na gusto nang umalis ng mga hayop sa nayong iyon dahil malapit na silang patayin ng mga taga-nayon, kaya't nangako siya na tutulungan niya ang mga ito. Pagkatapos ay ibinalik nila ng prinsipe ang isang batang leon na binihag ng kanilang bagong teacher, at na-inlove siya sa prinsipe na jowa ni Galinda, ngunit hindi na niya itinuloy ang kanyang nararamdaman sa prinsipe dahil alam niyang hindi magkakagusto sa kanya ito. Kinabukasan ay sinabi ng Dean na ipinapatawag si Elphaba ng wizard dahil sinabi niya sa wizard ang tungkol sa kapangyarihan ni Elphaba. Pagkatapos ay dumating na ang isang kulay green na train upang sunduin si Elphaba, at binigyan siya ng good luck flower ng prinsipe at nagpunta din doon si Galinda. At sinabi ni Galinda sa kanya na hindi na sila magkaibigan ng prinsipe na gaya ng dati dahil naiinis na ito sa kanya, kaya't nalungkot si Elphaba sa kanyang nalaman, at habang paalis ang train ay may inabot na isang sulat si Galinda na may nakasulat na gusto niyang sumama kay Elphaba, kaya't agad niyang hinila ito sa train, at ilang sandali ay nakarating na sila sa Emerald City, at ito ang lungsod na nasa simula ng movie, at makikitang masaya silang tinanggap ng lahat doon, at sa loob ay napanood nila ang isang magic show, at pagkatapos ng palabas ay nakipagkita sa kanila ang wizard, at isinama nito sila Elphaba upang ipakita ang future ng lungsod, at ipinakita din niya ang maliit na puppet ni Elphaba, kung saan ay nagpapakita na si Elphaba ang mamumuno ng buong lungsod, ngunit agad na sinabi ni Elphaba na hindi ko pinangarap na mamuno kahit saan, at ang pangarap ko lang ay gumawa ng isang bagay para sa mga hayop, at para dito ay kinakailangan ko ang tulong mo. Pagkatapos ay dumating ang Dean at pinag-usapan nila ng wizard na gustong tulungan ni Elphaba ang mga hayop, at isang unggoy ang nag-alis ng isang tela ng magic book sa utos ng magician, at pagkatapos ay sinabi niya kay Elphaba na ang unggoy na iyon ay natagpuan niya na lumilipad, at kung babanggitin mo ang spell na ito ay mabibigyan mo siya ng mga pakpak, dahil sa hiling ng wizard kaya't ni-recite niya ang spell at nakakagulat na gumana ang spell na iyon, at masaya si Elphaba dahil nakagawa siya ng isang bagay para sa hayop, ngunit natakot siya nang makita niya na nasasaktan ang unggoy na iyon dahil sa pagtubo ng mga pakpak nito, kaya't gusto na niyang bawiin ang magic spell, at kahit na binasa na niya ng pabalik ang spell ay hindi na gumana ito, at nang dahil sa galit ay sinabi niya sa wizard na itigil na nito ang spell, ngunit sinabi ng wizard sa kanya na hindi naman ganon kalakas ang aking kapangyarihan, at tanging siya lang ang makakagawa nito dahil malakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya't mas lalo siyang nalungkot sa nangyari, at paglabas niya ay nakita niya ang buong sundalo ng mga unggoy na mga sobrang nahihirapan dahil sa pagtubo ng mga pakpak ng mga ito, at nalaman na niya ngayon na pinagkaisahan lang pala siya ng Dean at ng wizard, dahil ayaw naman talaga ng mga ito sa mga hayop at gusto nilang gawin mga alipin ang mga ito, kaya't ginamit nila ang inosenteng si Elphaba. At dahil dito ay sobrang nagalit si Elphaba kaya't kinuha niya ang libro at itinakas niya ito, pagkatapos ay inalok ng Dean si Galinda na ituturo niya ang kanyang magic basta't ibalik lang niya si Elphaba. Gusto din ni Galinda ang pagkakataong ito kaya't agad siyang nagtatakbo upang habulin si Elphaba. Pagkatapos ay nagkaroon na ng mga pakpak ang mga unggoy, at inutusan na sila ng Dean na lumipad at hulihin si Elphaba, samantala ay inutusan na din ng wizard ang kanyang mga guard, at nang maabutan ay pilit na pinipigilan ni Galinda si Elphaba, at pagsakay ni Elphaba sa hot air balloon ay inatake siya ng mga guard ng wizard, at nang papaitaas na ang hot air balloon ay saktong nagsara naman ang bubungan ng palasyo, kaya't nasunog at sumabog ang hot air balloon. At nang makababa ay sinabi ni Galinda kay Elphaba na ito na ang pagkakataon upang makuha mo ang lahat, at bakit hindi mo nalang tanggapin ang alok nila sa'yo, at galit na sinabi ni Elphaba na hindi ko pinangarap ang mamuno, dahil ang tanging gusto ko lang ay ang makatulong para sa mga hayop, samantala ay ipinakalat na ng Dean sa buong university at buong lungsod na isang magnanakaw si Elphaba, dahil itinakas nito ang libro, kaya't nagalit ang lahat ng mga tao kay Elphaba. At narinig din nila Elphaba ang sinabi ng Dean, kaya't sobrang nagalit si Elphaba. Sinabi ni Galinda na kailangan mong alisin ang galit mo at humingi ng tawad sa Dean upang bumalik na ang lahat gaya ng dati, ngunit ayaw ni Elphaba. At kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon ay kaya niyang tiisin ang mas masahol pa dito, at pagkatapos ay binasa niya ang isang verse sa magical book,
at biglang lumabas ang isang magical broom na kung saan ay sinakihan niya upang makatakas doon, at pagkaalis ni Elphaba ay inalok na ng Dean si Galindo na tuturuan niya ito ng kanyang magic at sinabing mahuhuli din nating dalawa si Elphaba, at sa tingin ni Elphaba na hindi makikipag-isa si Galindo sa Dean dahil isang malupit ito, at sobrang sumama ang loob niya nang malaman niya na kumampi na si Galindo sa Dean, at dahil sa sobrang sama na ginawa ng lungsod sa kanya kaya't ito ang dahilan kung bakit isinumpa niya ang lungsod na iyon na mamuhay sa kadiliman, at pagkatapos ay nagpunta na siya sa mga kabundukan, at nagtapos ang istorya na may aral na walang ipinapanganak na masama, at ang ugali lang ng mga tao ang nagpapabuti o nagpapasama sa isang tao, at sa huli ay malalaman natin na kaya pala nagdiriwang ang mga tao sa kamatayan ni Elphaba, dahil sa kanyang kamatayan ay matatapos na din ang sumpa nito sa kanilang lungsod. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.